Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Ang lahat po may magsuupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. This morning, we are glad to welcome priests of the Jesu Caritas Fraternity, Asian and national members. Narito po kasama natin sa Pambansang Dambana bilang nagpipilgrimage din, bahagi ng kanilang gathering, ang pilgrimage dito sa Pambansang Dambana. We would like to welcome their group headed by Father Eric Losada, International Responsible, and then Father Mike, yun pong kanilang Asian responsible, and our Mass Presider, Father Vel Bilyasis, National Responsible, who happened to be or who used to be part of the Archdiocese of Lipa, but now incardinated to the Iloilo Diocese. Welcome po sa inyong lahat na miyembro ng Jesu Caritas Fraternity. Magandang umaga po. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat tayo sa pag-hald nitong santos na celebration, atin pong aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya, ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway na pinatawad na at ang mga kasalanay na pawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong pagtulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos na maasahan, kami iyong kawan, kalingain at damayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y
ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang malilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala kang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. We are so happy to be here. Ako ay Bisaya, so I am not very fluent sa Tagalog. If I may be allowed to preach in English or Tagalog minsan. Kami po ay masayang, we're very happy to be here, especially the hospitality and warm welcome ni Father Oka. Ang warm na welcome na ito ay lahat ay binabiolate namin. Yung exit, doon kami nag-enter. Yung do not enter, doon kami pumasok. Yung mga off-limits, pumasok din po kami. Thank you very much for this hospitality. And kami po ay mga pare, Jesus Caritas. We are inspired by Charles de Foucault, who was canonized last year sa Rome. And Charles was a diocesan priest. Kami po lahat ay diocesan priests. Although may mga religious who want to be part of us, ang aming lang discipline in our diocese, we gather once a month. We want to share our lives together because bilang pare po, maraming mangyayari if we are all alone, solo. We want to be together as brothers. We want to be friends. And we share our stories. But before doing that, we go for a discipline of adoration every day. We want to contemplate on the Word. And ang aming mga storya sa buhay, we come and share and we support one another. We correct one another. We try to be brothers. But not only among ourselves. We want to the same spirit para sa mga mahihirap. Because Charles, when he was here, ang kanyang intuition, ito, bakit kaya na ang Panginoon chose to live in Nazareth for 30 years? Bakit kaya? Nazareth is an obscure, hidden, ordinary village, and God, who became human, decided to live in an obscure village. Ito po ay naging spirituality ni Brother Charles, na Nazareth is a way of living. Kami po, we want to live simply. We want to live in an ordinary day-to-day, and that is the place where you can find God. This is what we try to live out, ang spirituality ni Brother Charles. We want to be brothers to people. Although pare po kami, but our intuition really, following Brother Charles, is to be a brother first of all to people, especially the poor, the marginalized, and those who are in the peripheries. So ito po, kami lahat ay, hindi po kami mga santo. We are just as ordinary human being as you are. We just ended our gathering sa Capuchin Retreat Center, beautiful place.
We started Monday, and yesterday we welcomed mayroon po kaming little brothers, si Maning at si Patring there. They're also inspired by Brother Charles. Kasi Brother Charles has inspired about 20 groups already. One of them, Priest Fraternity. The other are the little brothers, Maning and Patring. Lolo Densi is part of this fraternity. Si Father Larry and Father Dado, they're here. They belong to one fraternity in Lipa. So every year we try to gather as a Philippine group of fraternities from different dioceses. In the Philippines, we are about 14 fraternities from different dioceses, Luzon, Visayas, and Mindanao. And Lipa is one of those fraternities. We intentionally want to be here dahil Lolo Densi is already old and hindi na siya makatravel, and we wanted to be here to visit him. And this is already a bonus to come to this beautiful place in the Padre Pio shrine. Si Father Oka was telling us that there is really a dream na maging international shrine dito. And Father Oka, rest assured of our prayers. We are with you in your dream that this shrine would be known throughout the world as a place for prayer, a place of reconciliation, a place to relax with God in our own little ways. Now allow me, the second part of my homily would be the word that we have heard today. Yung salita ng Diyos. Baka itong salita na ito ay magkaroon ng ibang dating sa iyo ngayon. You know, when Jesus was here, crowds gather around Him. Katulad dito, we are in a shrine. We're coming here from different places. We gather here as a crowd, as a people. And because they want healing, they want peace in their lives, they want something from God that God wants them to do for them. And so people come to Jesus. And then He said it specifically to His disciples, beware. Beware. Ano bang sabi niya? Anong beware na sinasabi niya? Beware of hypocrisy. Ano yan sa Tagalog? Magpaimbabaw. Magpaimbabaw. You know, hypocrisy means, ano mo sa gospel, merong tinatago, merong, ano yan? Pina-reveal. Sabi ni Jesus, beware of hypocrisy. Hypocrisy means you hide something and you are hiding something not to reveal it. But eventually, what you are hiding shall be revealed. So para bang Jesus wants us to be whole. He wants us to be ourselves. What you hide and what you reveal. Kaya sinasabi niya, beware. The things that you hide is born out of fear. Takot. I'm afraid to reveal this because if I reveal this, something, baka hindi na ako i-accept. Baka ano pang mangyayari sa akin. So you keep hiding things and you pretend. That is the key. Hypocrisy is based on pretensions. I pretend okay, but deep inside me, I am full of anger, resentment, etc. You know, si Padre Pio,
when he was still alive, he was very famous for confessions. Dahil he sees through the soul of every penitent. It's a gift of Padre Pio. He wanted to be a simple monk, but God gifted him a gift to see through souls, to reveal what people are hiding. And you know what? Jesus is giving us a beautiful consolation. Do not be afraid. Do not hide. Everything that is hidden will be revealed. Do not be afraid when people ostracize you because of what you are hiding. What you are afraid of is this God who knows everything that you hide. We don't have to hide. We are all weak and vulnerable people here. We need God. Kaming mga pari, we also are vulnerable. But we don't have to hide. You are worth more than sparrows. We are all beloved. Even though we are weak and wounded, His love will continue to give us a value. So, my dear friends, yes, we are a crowd, but God will touch us personally. He could only heal us if we are only honest what we are hiding and open ourselves to this God who is our healer. And may our devotion to Padre Pio empower us not to be afraid, to claim the things that we hide, to reclaim and recognize our wounds that we are hiding. And it is only there that the God who is the source, the God who is the healer, the God who is the giver of all things, will continue to make us whole. You know, healing is not only physical healing, but to be whole again. The things that I hide from myself, I begin to claim that even though I am this, but I am also weak. Even though I am beloved by this God, but I am also a sinner. And it's okay. God loves us, even though, and us, God loves us, sinners as we are. And so we pray through the intercession of Padre Pio and through the word that we hear today. May this word transform us. May this word make us whole again. May this word heal us so that we become the person that God wants us to be. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang
ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, at inabot sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
kami natubos mong tunay. Pang Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose, ni San Padre Pio, ni San Carlos de Poco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng managaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ililing namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng pagliligtas ng aming kinupit ni Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mainanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na, hindi umahanap ng kapalit na kaginhawa, na di naghihintay kundi ang aking
batid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ngayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ngayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan.
Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo o Clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makapag-ugnayan sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, sa darating pong Lunes, ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap ni ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gumagamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen o dasalan sa pagpalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo na nagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Mga kapatid, ako po'y nagpapaabot sa inyo ng aming pasasalamat bilang national responsible ng aming samahan, Jesus Caritas. Una-una sa ating kura, Father Oka. Nung mga nakaraang taon kami naman po'y nagkakasama. Hindi pa siya pari, announcer pa siya. Ako'y destino noon sa Batangas City, San Isidro. At saka sa grupo po ng Jesus Caritas dito sa lokal ng Archdiocese of Lipa, Father Larry, Father Dado, at sa Father Rani, at sa iba pa po naming kasamahan. At ganun din po sa inyong lahat. Sana po ay lagi ninyo kaming maalaala sa panalangin at kami naman po ay patuloy din na nanalangin. Ang amin pong pinopromote po ni St. Charles ang Universal Brotherhood. So lahat-lahat po ay tayong lahat ay anak ng Diyos. So sa ulit, Father Oka, thank you very much for this warm and tender accommodation. At sa inyo din pong lahat, meron po tayong mga, I know some old friends who are here with us, mga dati naming mga kasama rin po. So salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Inaanyayahan ko po yung makasamang pari sa paggagawad ng bendisyon sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa tapos ng misa. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo po. Magandang umaga. Take care. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit, samang mapag